senior citizens! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kung ano-ano nga ba ang mga proseso. Ano ba ang process sa pag-apply ng Centenarian Cash Gift ng ating mga senior citizens? Ito pong Expanded Centenarian Act, guys, para po ito sa lahat ng Filipino senior citizens, ha? Kahit nandito ka man sa Pilipinas or nasa abroad ka ngayon. So, pasok ka po dito. Na kung saan po makakatanggap po ng tig 10,000 pesos ang ating mga seniors sa pagsapit nila ng edad na 80 years old, 85 years old, 90 years old, and 95 years old. At 100,000 pesos naman ang kanilang matatanggap pagsapit nila ng 100 years old. Paalala po ha mga senior citizens, ang pag-apply po nitong Expanded Centenarian Act na cash gift, dapat po 4 to 6 months bago ang inyong kaarawan, mag-apply na po kayo nito. So ito po ang mga hakbang sa pag-apply ng Expanded Centenarian Act. Number 1, kailangan nyo ng application form. Mahingi nyo lang naman ito sa inyong OSCA office or dyan sa inyong municipality. Number 2, magdala po kayo ng inyong birth certificate or national ID. Ngayon, kung wala kayong birth certificate or national ID, ito po yung mga ID na pwede nyong dalhin. Meron po dito, basahin nyo na lang to guys, pwede nyo rin po itong screenshot. Philippine Passport, Certificate of Late Registration of Birth issued by PSA, Senior's ID, LTO Driver's License, GSIS or SSS ID, PRC License, Philippine Postal ID, Comelec Voters ID. At ito guys, marami pa. Ayan, basahin nyo na lang dyan. Hindi ko na isa-isahin, hahaba yung video natin, ha? So, ito yung mga pwede nyong dalhin din kapag mag-apply na kayo ng inyong Centenarian Cash Gift. So, dito sa baba, itong sa baba po, para po ito sa mga Pilipinong senior citizen na naninirahan sa abroad. No? Ito po yung maaari nyong ipasa. Yung mga nasa abroad natin dyan. Ito po, Citizen Retention and Reacquisition, Certificate and Identification Certificate, Order of Approval, Oath of Allegiance, Certificate of Attestation mula sa Philippine Embassy, Philippine Consulate General o DFA, Overseas Voting Card o Affidavit, Foreign Driver's License, Medical or Health Card. Ayan. So, itong sa baba, para po ito sa mga nasa abroad po ng mga seniors natin. So, may nakalagay po dito si NCSC, tandaan, if national ID is not available, present your original birth certificate. No? If birth certificate is not available, present 2 government IDs. Example, senior ID and PhilHealth ID. Okay? So, basta yung pinakita ko guys sa mga list ng mga IDs, yun po ang dalhin nyo. Magdala din po kayo ng 2x2 ID picture at full body na litrato ng benepisyaryo na nakaprint po sa A4 size ng bond paper or photo paper. Kung meron po tayo dyan na nanonood ngayon ng mga katutubo, no, yung mga walang birth certificate, ito po, mag-present lang kayo ng original certification na inisyu ng National Commission on Indigenous People. Late registration ay kailangan ganapin base sa JMC number 2021 na inisyu ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth certificate. Tapos, pag meron naman tayo dyan na mga Muslim na wala ring birth certificate, ito po, original certification na inisyu ng National Commission on Muslim Filipino. Late registration ay kailangan ganapin base sa JMC number 2021 na inisyu ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth certificate. Ayan. So, sa mga nanonood dyan na mga katutubo natin and ating mga kapatid na Muslim na mga walang birth certificate, yun lang po ang i-present nyo. Kapag okay na po yung mga requirements nyo guys, okay na yung mga IDs nyo, punta lang po kayo sa inyong OSCA office or sa inyong municipality para isubmit po yung application nyo for Expanded Centenarian Act na cash gift. Sa atin namang mga senior citizens na nasa abroad, isasubmit nyo po guys sa Philippine Embassy, Philippine Consulate General Department of Migrant Workers o Commission on Filipino Overseas. So doon nyo po isasubmit. And take note po ha, mag-a-apply po tayo again 4 to 6 months bago po ang inyong kaarawan. Kasi ang gagawin po dyan guys, ng mayor nyo, re-requestan po yan ng budget. Once na nasa mayor nyo na po ang inyong mga documents, ang inyong application form,
mga requirements nyo, ang gagawin ng mayor nyo, magre-request yan sila ng budget, isasubmit niya nila sa NCSC. And then, sa pagtanggap naman po ng inyong cash gift, kung nabalitaan nyo guys, so ngayon meron ng pilot testing na ginawa ang NCSC sa bank transfer para hindi na cash ibibigay sa inyo. So doon na po sa inyong bank account. So sa application form, ilagay niyo po doon ang inyong bank account. Para kapag na-approve na po yan, direct nyo na po yung matatanggap sa inyong mga bank account. Okay po, so bago ko po i-end ang video na ito, sa mga naghahanap po ng whitening lotion dyan na meron na pong vitamin E, ang link ng product na to guys, ilalagay ko po sa description nitong video. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.